Yes, amazing morning, everybody. Thank you, Mentor Andrew. Yes. Guys, magandang gabi po. Kung sana nakikita niyo yung aking screen, ano po. So, pakilala lang po ako na sandali, no? So, ako po ay si Ronald Low. Ako po ay tubong Calamba, Laguna. Kanina may nakita rin po akong tiga Laguna, bayan ng Laguna, yung nabanggit ni Mentor Joyce kung nasang parte ko po. So ako po ay kasal at meron pong isang anak. Ako po ay nakatapos sa Letran Calamba ng kursong BA Psychology po. At ako po ay former OFW katulad na nabanggit ni Mentor Drew. 11 taon po sa bansang Amerika po. At ang akin po isa sa hobby po ay I'm a game foul trader. So ito naman po ang aking anak at siya po ay iniwan ko. Sadly, iniwan ko siya noong 10 years old siya at nagbalik ako nung nag-graduate na siya ng college. So, very basic lang po, paano ko ba nakilala ang value, paano ko nalaman. Yan po ay nalaman ko lang po internet din po. Kung meron po sa inyo dito na invite po, ay napakaswerte niyo po. Dahil hindi po ninyo nababatid na maaaring sa darating na araw, buwan o taon ay kakailangan. So maaaring na-invita kayo dito dahil sa business aspect side po. Pero hayaan nyo pong i-share ko yung aking personal na encounter o karanasan ng aming pamilya kung paano kami natulungan ng party. Okay, so ang istorya ko po ay i-share ko ay dahil po sa aking mother po. Okay? Pero konting rewind lang po. Nung nasa Amerika po, bansang Amerika po, ay bago ako I think around 2015 or 2016, somewhere there, sa isang annual check-up namin, na-diagnose ko na mataas ang sugar ko. So type 2 ako, pre-diabetic ako. Kaya pagbalik ko dito, naghanap ako ng alternative. Okay, at yun nga po, kung bakit natalisod ko naman itong barley sa internet. Okay? So, pinangalanan ko po yung story ko na The Wonders of Barley. Okay, so, maiksi lang po ito. Ako. So, kami po ay, katulad na sabi ko sa inyo, kami po ay napaharap po sa yung tinatawag na cancer po. So, hindi naman po sa atin iba yung salitang cancer. No? Pero marami pong klaseng cancer. Merong breast cancer, may throat cancer, merong kung iba't ibang cancer. In particular, ito pong akin sa mother ay cervical cancer. So, kung lang po, obserbahan niyo po yung timeline na ibabanggitin ko po dito kung gaano kabilis o kung gaano ka-effective yung barley dito sa story na babanggitin ko po. No? So take note po, nag-umpisa po ang istorya na ito ng September 20. Last year lang po. Ano po? So, ang mother ko po ay nakaranas ng bleeding kung kaya siya po ay pumunta sa OBGYN niya. Okay? So sa OBGYN niya, nirekomendahan siya na iraspa siya at saka kumuha ng tissue sample. Okay, so ano po ba yung raspa? So sa mga ating mga kababaihan po dyan, ate, mamsi, o nanay, type 1 lang po kung kayo po ay nakaranas na ng itawag na raspa. Okay, so ito po yung procedure. Okay, kinukuhanan po ng yung puwerta po ay binubuka at kinukuhanan po ng sample. Marami po tayong nurse dito, kaya alam ko po, makaka-relate kayo dito. So, after ng nakuhanan siya ng sample, tissue sample, automatic na po yan. Padadala po yan sa biopsy. At sa biopsy po, after 2 weeks, bumalik. Ano ang resulta? Stage 1 na po. So, para kaming binaksakan ng bomba. Kasi wala namang pong simptomas. Masigla po ang mother ko. Okay?
masaya po siya. At first time lang po nangyari sa aming pamilya ito. Even doon sa unang generation sa mga mother ko, wala namang ganyan. So, we were such off guard na nagkaroon ng cancer sa pamilya namin. So September po nangyari yan po. So ano po ang naging hatol po ng doktor na po, siya po ay tanggalan na ng stress. So yan po yung tinatawag na hysterectomy. So bakit po? Hindi na naman po niya kailangan. Diba? Hindi naman siya naman po ay hindi na mag-anak po. At the same time, yan po talaga yung aggressive approach para matanggal po yung cancer sa kanyang katawan. Okay, para ma-prevent na mag-spread pa. Okay, so September nag-umpisa, October naman, nagkaroon tayo ng hysterectomy. So by November 20 po, okay, after na matanggal na yung kanyang matres, siyempre po, tinatanong natin sa doktor, ano po ba ang approach na pwedeng gawin? So, alam niyo po, kapag nabanggit po ang salitang cancer, isa po ang pumapasok sa isip natin kaagad-agad. Okay, bakit ko sinabing kaagad-agad? Kasi yun agad ang nakakabit sa salitang cancer. Ano yung treatment? Chemotherapy. Okay? Pero ang chemotherapy po ay marami pong negatibong epekto sa katawan ng pasyente. Isa na po dyan, yung naglalagas ng buhok, yung nabanggit kanina sa story ni Ms. Maritoni, yung pong matres ay nasisira. So, at marami po pa. So, nang nabanggit po yung treatment na yan, medyo negative po sa amin yan. Ayaw din ng mother ko dahil siguro natatakot siya dahil sa mga story at nakikita niya sa pelikula o sa totoong buhay na nababalitaan niya ng mga ibang tao na pagka nakita yung naglalagas ang buhok, automatic, most likely may cancer siya. So ayaw niya. So, tatakot siya. So, naghanap kami ng alternative. Nagtanong kami na kumuha kami ng second at third opinion sa ibang doktor. At siya nga pong lumabas ay ang naging recommendation po imbis na chemotherapy ay itong tinatawag na brachytherapy. So ano po ba itong brachytherapy? Ang brachytherapy po ay more particular lamang po dun sa area. Okay, yun lang ang kanyang naapektuhan yung area na yun. So, in particular, sa case ng mother ko, so yun sa kanyang matrix area lang, cervical area lang po yung i-treat na yan. Okay? So, sige po. So, by November, na initial plan po ng doctor ay 4 sessions of the brachytherapy. So, dahil wala po dito sa bayan namin yan, bayan ng Calamba, Laguna, siya po ay dinala namin sa St. Luke's Hospital sa Quezon City. So, kung meron po mga taga Quezon City dito, tiyak po, alam niyo yung St. Luke's Hospital dahil malaking hospital po yan. So, ayan po, sa mga nakapasok na dyan at may mga kamag-anak, pamilya na nagpupuan sa hospital na ayan po, itsura ng kanilang radio department. Okay, so, apat po, sa apat na session po na yan, nag-umpisa siya ng November 13 at nagpatuloy po siya ng November 20. So imagine po, yung una po, sabi 4 na session. Pero bakit naging 3? So thank you Lord. Okay? Sabi ng doktor, okay, hold muna tayo. Okay, so mind you po, kung meron pong experience na po ito, may kamahalan din po ang isang session. Okay? Nasilip ko po yung resibo ng mother ko at yan po ay nagkakahalaga ng 40,000 isang session. Okay? So by November 20, 2020, tapos na siya. So akala namin, okay na. Akala namin, sabi ng doktor, sige, under observation tayo, pahinga ka muna, and then ipatawag na lang ulit kita sa next follow-up visit mo. Okay, sa pagbabalik nyo, magiging regular yung test. Kung saan tinatawag yung PET scan, MRI, and others. Okay? So, by May
May 2021 na. So nagpahinga siya ng ilang buwan, ano? But during that period, yung time na nagpapahinga siya, ako naman po ay formally nag-join ng April of 2021 this year dito sa ating business. Bakit po? Dahil sa personal nga po, nabanggit ko kanina maaga-aga, na elevated po yung sugar ko. So naghahanap po ako ng alternatibo na hindi synthetic ang aking inumin. Dati nung nasa Amerika ako po yung umiinom ng metformin. So alam ko po, meron din po ditong mataas ang sugar. Marahil ito yung iniinom ko ninyo. So, by May 2021, bumalik siya for follow-up check-up. Kung saan naman inaakala namin na regular check-up lang, ang lumabas naman po ang nangyari naman po doon sa kanyang visit ng May 2021, nahatulan naman po siya ng another klase ng treatment. Okay, ano po yung treatment? Ito naman po yung tinatawag na radiation treatment. Okay, so kita nyo po, ito po ay hinatulan siya ng 28 sessions of radiation therapy. So this will commence on June 3 to June 12. Straight po yan. That's Monday to Friday every day, except weekend lang po, pahinga lang po niya. So, bakit po? Dahil po alam siguro ng mga medical experts na meron ding epekto itong radiation sa katawan ng tao. So, primero na nag-uumpisa ang mother ko, siya po ay napapansin ko. Dahil ito po ay ginanap na lamang po dito sa aming bayan. So, meron na po magandang hospital dito sa amin at meron na po kaming cancer center here in our bayan. At kaya hindi na po namin kinailangan siya dalhin sa Maynila. At salamat naman po dahil yung po ay extra budget at saka extra abala po yan. So ito po ang hospital na ito ay malapit lamang po. Mga 15 minutes lamang po, mula sa amin. So, napapansin ko po na pagka umuwi ang mother ko after her radiation treatment, diretso po siya bihis at diretso po siya sa kama. So, after isang linggo or buwan, sabi ko sa kanya, ma, bakit ba ikaw ay palaging diretso tulog pagkatapos mo na treatment mo? Sabi niya, hindi ko may paliwanag, lambot na lambot ako. So, drain na ako. So, kailangan mo pa, kailangan itulog mo. So, ang epekto pala ng radiation therapy ay yung talagang inuubos o talagang feeling of fatigueness. Okay? So, kalaki po nitong treatment na ginagawa niya ng radiation treatment. Hindi po ako nasiyahan. At kung kaya, ang ginawa ko po ang aming own personal treatment plan was to gawin sa mother ko yung megadosing. Okay, so ang megadosing po ay yung pag-take ng barley natin dun sa normal na once or twice a day. Okay, so nag 4 to 6 times a day siya. So sabi, it doesn't matter, sabi niya, kasi yung ibang tao, totoo lang. Kaya sabi ko, mahal. Pero imagine po niyo ang isang session niya ng brachytherapy. Ano po sabi ko kanina, 40,000. Ito lamang po bilang member o bilang distributor ay lumalabas lang po na 50 pesos. Okay? So, it doesn't matter. Okay? I-take mo, mag-megadose ka. Kasi ito naman pong during the time na nag-treat siya, wala naman po sa kanya yung binigay na gamot. Okay? So, purely katawan lamang at na yung resistensya niya ang kanyang katawan. At syempre, hindi po mawawala ang ating dasal. So, nag-megadose, walang problema. So, ito po yung kanyang certificate galing sa doctor kung saan nakalagay dito naka-indicate na from June 3 to July 12 ang kanyang session. So, thank you, Lord, dahil siya po ay nakatapos ng walang naging aberya po. Okay? Sa tulong na rin po ng barley, yung pong una niya na nakakaramdam siya ng paglalambot, pagkalambot o pagka-fatigue after each session ay nung time na nag-megadose na po siya ng ating barley ay kaiba naman po ang napansin ko dahil every time na magagaling siya ng ospital, okay, diretso bihi siya ng pagbahay, pero diretso na kusina siya. Diretso luto na siya. Ibig sabihin,
bumalik na yung normal na sigla ng katawan niya. So sabi ko, bakit di ka nahihiga? Hindi ka ba hihiga? Hindi na. Wala naman ako nararamdaman eh. Okay na ako. Ang lakas ng pakiramdam ko. Nawala na yung feeling of fatigueness every time na session niya. So praise God. So nakita ko po na maganda at ang epekto ng barley sa katawan ng aking mother. So ito po, July 12, tinawag ko po siya. After session niya, nag-text siya, o kaunin mo na ako dito, tapos na ako. Pero to my surprise, inabot siya ako ng almost an hour. Okay? Na normally, pagdating ko doon, wala pang 2 minutes, lalabas na siya. Pero ito, inabot ako, sabi ko, ano ba nangyayari dito? So sabi ko, text ako ng text, hindi naman siya nasagot. Yung po pala ay meron silang graduation. So doon po pala, after each completion ng program, nire-recognize na okay, siya ay nakatapos. So, thank you, Lord, nakatapos po siya. So, again, after July 12, balik na naman. Akala na namin tapos na siya. Okay? Pero, after another follow-up check-up, siya po ay nakatulan na naman ng additional 3 sessions of brachytherapy. So, yung primero, 4, na naging 3 lang, ngayon magdadagdag ng 3. Okay, so initial plan ng doctor was to kumbaga sundutin ng another brachytherapy. So brachytherapy, balik na naman po kami sa St. Luke's. Ayan na naman po siya. Okay, so nag-umpisa naman po. Pero this time, sabi ko, hindi maaari, kailangan kausapin ko yung doktor. Kailangan magtanong ako kung bakit to, kakala ko okay na. Tapos sa brachy, tapos sa radiation. Ngayon babalik mo na naman sa brachy. So, gusto ko talaga nandun yung intention ko, yung fire ko, na magtanong sa doktor. So, yung pagkatapos ng session ng mother ko, pinatawag kami sa doctor's office, kinausap kami, at nagpaalam ako sa doktor. Nagkamali nga po ako ng diskarte. Sana po inilihim ko na lamang. Kasi gusto kong i-video yung conversation magaganap, pero hindi pumayag yung doktor niya. So anyway, okay lang. Pero sabi ng doktor, may good news ako sa inyo. Sabi ko, kaya itong good news? So, siguro bibigyan kami ng discount dahil pabalik-balik kami. So, ang good news po, thank you Lord. Alam niyo po, yung araw na yun, yung unang session niya doon sa 3 na ibigay ulit, ay hindi na daw po kailangan yung second and third. So, thank you Lord. Okay? So, doong araw po na yan ay na-declare na cancer-free ang mother ko. Okay, may good side and may ay good side. Dahil regular po nagpapacheck up ang mother ko, blessing in disguise, medyo maaga-aga po nahuli yung cancer. So, with the help of prayers at ng barley po talaga at ang laki po ng sampalataya namin sa produktong ito, kung kaya ito lamang aming pinili. Marami pong barley sa merkado pero ito po ang nag-iisang pure organic. Okay? So, meron po ako natikman na barley, matamis. Hindi po makakatulong sa akin yan dahil mataas ang sugar ko. So, dito po ako pumuesto. Dito po pumuesto. So, ito na po. So, ito po yung final medical certificate niya kung saan yung, ayan po, nadoktongan po, yung November 20, ang 3rd session ng brachytherapy, nasundan na lang po ng isa at natapos na po yun. Okay, so ang mother ko po, totoo lang po, hindi po siya open na i-share ang kanyang journey. Yan, may mga ganyan tao po siguro, pero sabi ko sa kanya, ma, kailangan i-share mo yung journey mo dahil maraming tao na katulad mo. Maraming tao na nawawalan ng pag-asa, merong mga o-operahan pero hindi na nagpapa-opera dahil sobrang laki po ng gastos. So, pero ano po nangyari? So, ito po yung araw na session niya, July 26, St. Louis, kung saan napapayag ko siya, kahit man lang dito, ako ma-picture up kita kasi it's about time, blessing, na i-share mo yung paggaling mo sa iyong karamdamang cancer sa tulong ng barley. So pumayag naman siya, pinaunlakan niya ako. At bago po i-share to, talagang pinilit ko mo siya. Sabi ko, i-share ko yung story mo. Dahil marami, hindi na sa Pilipinas, around the world, na nakakapanood.
So let us be an agent, a channel of hope. Okay? So as maintenance, continuously nagtitake siya ng 3 times a day ng bars. So at siya po, ito po ay kinunan ko noong October 24, kung nakaraang buwan lang po. Dahil po both my mother and father are lay minister dito sa amin sa local church. So, ayan po ang story ng mother ko. Sana po sa mga nakakita dito at saka kung meron po kayong kakilala na ganito ang kanilang maaaring karamdaman ng malapit dito, ay huwag po kayo mahihiyang mag-share. Share niyo po dahil po kayo po ay nandito dito, hindi lamang po the purpose yung personal. Kayo po ay nakakita nito para maging channel of hope po. I-share niyo lang po. I-share. Wala pong masama dyan. At kayo po ay nakakatulong sa kapwa. So again, salamat po ako lahat sa inyo sa nakikinig dito. At ako po yung natutuwa na magbahagi ng istorya natin. So again, I am Ronald Lu and I am worldwide. Thank you.